Isipin mo na lang, biglang may libong nagbabagang karayom na tumusok sa iyong kasukasuan, kadalasan sa hinlalaki ng paa. Pamilyar ba? Ang biglaang at matinding sakit na ito ang pangunahing palatandaan ng gout. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang susi para makaiwas sa mga atake na ito ay hindi lang nasa gamot, kundi pati na rin sa iyong kinakain? Ngayon, hindi lang tayo mag-uusap tungkol sa dieta. Gumawa tayo ng kumpletong gabay sa nutrisyon na makakatulong sa iyo na kontrolin ang gout. At ipinapangako ko, malalaman mo ang ilang nakakagulat na katotohanan tungkol sa mga pagkaing posibleng mali mong itinuring na kaaway. Hindi walang dahilan kung bakit tinawag ang gout na sakit ng mga hari. Dati, ang mga mayayaman lang ang nakakaranas nito, yung mga kayang kumain ng maraming karne, lamang loob at uminom ng alak. Pero ngayon, ang sakit hari na ito ay pwedeng maranasan ng kahit sino. Lahat ng ito ay dahil sa purin. Ang mga ito ay sangkap na matatagpuan sa ating pagkain. Kapag nabubulok ang mga ito sa katawan, bumubuo ng uric acid. Kapag sobra na ang uric acid, nagiging matatalas na kristal ito na siyang umaatake sa ating mga kasukasuan. Kaya ang ating layunin ay matutong pamahalaan ang level ng purine sa tulong ng pagkain. Kaya, iguhit natin ang mapa ng ating kulinaryong paglalakbay at sisimulan natin ito sa pulang sona. Isipin ninyo para itong isang minahan. Bawat pagkain sa listahang ito ay posibleng magdulot ng matinding kirot sa inyong mga kasukasuan. Sila ang mga pangunahing nagtitrigger ng sunod-sunod na pangyayari na humahantong sa masakit na atake. Ang layunin nila ay mabilis na itaas ang antas ng uric acid sa inyong dugo. Ang una at pinakakilalang kalaban sa sonang ito ay ang pulang karne. Oo, yung masarap at makatas na steak, mabangong inihaw na karne, o yung mga gawang bahay na burger patty o bola-bola, baka, baboy, tupa, at maging ang karne ng ligaw na hayop. Lahat yan ay mayaman sa purine. Kapag kumain kayo ng mga ito, nakakakuha ang inyong katawan ng malaking hilaw na material na ginagamit sa paggawa ng uric acid. At kung hindi kayang ilabas ng katawan ang labis na uric acid, ito ay nagiging mga matutulis na kristal na parang karayom. Lalong delikado ang makakapal at masaganang sabaw ng karne, pati na rin ang mga sarsa. Kahit hindi ninyo kainin mismo ang karne, ang concentrated na sabaw nito ay sapat ng magdulot ng matinding atake. Pero kung ang pulang karne ay isa lang mapanganib na kalaban, ang mga lamang loob naman ang masasabi nating tunay na super kontrabida sa kwentong ito. Kung seryoso kayong gusto ng tuluyang mawala ang inyong nararamdamang sakit, dapat itong iwasan ng buo at walang pag-aalinlangan. Ang pinag-uusapan ko ay ang atay, bato, utak, dila, at lahat ng uri ng pate na gawa mula sa mga ito. Isipin ninyo na ang mga organong ito ay parang mga pabrika na nagpoproseso ng mga iba't ibang sangkap sa katawan ng hayop. Dito mismo sa mga ito, kung saan ang konsentrasyon ng purine ay umaabot sa pinakamataas na antas, halos sagad na sagad. Hindi lang ito basta pagkain. Ito ay parang mga purine time bombs na unti-unting sumasabog. Isang maliit na serving lang ng liver pate ay maaaring maglaman ng dami ng purine na kayang magdulot ng atake sa loob lamang ng 24 oras. Kaya kapag nakita ninyo sa menu o sa tindahan ang mga delicacy na ito, para sa inyo, ito ang dapat maging pinakamalakas na senyales na huminto. Hindi ito ang sitwasyon kung saan pwede kayong magbigay ng konting-konti lang. Burahin na lang natin sila sa listahan ng bibilhin. Walang pagsisisi. Ngayon, pag-usapan naman natin ang ilang uri ng pagkaing dagat. Marami ang naniniwala na ito'y malusog na alternatibo sa karne. At sa pangkalahatan,
Totoo naman yan. Ngunit para sa taong may gout, may nakatagong bitag dito. Maaaring maging mapanlinlang ang mga pagkaing dagat. Lalo na, dapat mag-ingat sa mga dilis, sardinas, tahong, at herring. Maaari ring idagdag sa grupong ito ang sprats at scallops. Ang maliliit na pagkaing dagat na ito ay talagang konsentrado sa purines. Isipin mo, sa isang maliit na lata ng dilatang pagkain, maaring may sapat na dosis para magdulot ng pamamaga sa kasukasuan. Kaya mag-ingat sa klasikong Caesar salad na may dilis o sa tradisyonal na sandwich na may sprats. Hindi naman ibig sabihin nito na kailangan mong katakutan ng lahat ng uri ng isda. Ngunit ang mga partikular na uri na ito ay nararapat alisin sa iyong diet or bawasan sa pinakamababang antas para lang sa napakadalang na pagkakataon. Ngayon naman, pag-usapan natin ang mga inumin. Dahil ang iniinom natin ay may malaking epekto sa uric acid level, halos kasing tindi ng kinakain natin. At ang pangunahing kalaban dito, ang beer. Ito siguro ang pinakamasamang inumin na pwede mong piliin kung may gout ka. Hindi lang sa alak ang problema, bagaman may papel din ito sa pagpapabagal ng paglabas ng uric acid mula sa bato. Ang pangunahing panganib ng beer ay nasa mismong sangkap nito. Ang beer ay ginagawa gamit ang yeast at ang yeast ay isa sa pinakamayayamang pinagmumula ng purines sa kalikasan. Sa totoo lang, kapag umiinom ka ng isang baso ng beer, 2 beses kang sinasalakay ang alak na humahadlang sa paglilinis ng katawan at ang napakaraming purines na agad-agad nagiging uric acid. Kaya naman, ang number 1 na patakaran para sa sino mang may gout ay ganap na ipagbawal ang beer kahit pa yung walang alkohol dahil nandoon pa rin ang yeast. Malaki rin ang ambag ng matatamis na soft drinks at juices sa pagkakaroon ng gout kahit hindi ito gaanong halata. Marami ang nagtataka. Wala namang karne dyan. Paano ito magiging problema? Ngunit ito ay isang mapanganib na maling akala. Ang pangunahing salarin dito ay ang fructose, lalo na sa anyo ng corn syrup na masaganang idinadagdag ng mga manufacturer sa maraming inumin. Mapanlin lang ang epekto ng fructose. Sa sarili nito, hindi ito naglalaman ng purine. Ngunit kapag pumasok ito sa ating katawan, nagsisilbi itong catalyst. Isipin na parang ito ang nagtutulak sa gas pedal sa paggawa ng uric acid. Pinapabilis nito ang paghahati ng ating mga cell sa mga purine na nasa katawan na. Dahil dito, ang level ng uric acid sa dugo ay biglang tataas, tulad ng sa isang malaking handaan ng karne. Kaya, ang isang baso ng cola, bottled iced tea, or kahit ang tila inosenteng juice sa Tetra Pak ay maaaring maging sanhi ng panibagong atake ng gout. Pero sapat na sa masamang balita. Dumako naman tayo sa green zone, sa mga pagkain na magiging pinakamatalik ninyong kaibigan at tapat nakakampi sa paglaban sa gout. Dito, ganap ng magbabago ang takbo ng laro. Kung dati puno tayo ng pangamba sa halos lahat ng bagay, ngayon naman, aktibo nating isasama sa ating dieta ang mga tunay na makakatulong. At ang pangunahin ninyong kaibigan, ang inyong kabalyero na may kumikinang na baluti ay tubig. Simpleng, malinis na tubig. Maaaring pakinggan itong napakasimple para maging totoo, ngunit ito ang pinakamabisa at pinakamadaling paraan para maiwasan ang mga atake ng gout. Isipin ninyo ang inyong mga bato bilang isang filter. Para maayos na gumana ang filter na ito at malinis ang inyong sistema, kailangan nito ng likido. Ang tubig ay nagpapalabnaw sa konsentrasyon ng uric acid sa dugo at tumutulong sa mga bato upang epektibong mailabas ang sobra nito mula sa katawan. Subukang uminom ng hindi bababa sa 8 baso sa isang araw.
Ito ang inyong numero unong armas. Laging abot kaya at ganap na libre. Laging panatilihin ang isang bote ng tubig na malapit sa inyo. Sa paglaban sa gout, ang cherry ang itinuturing na tunay na superstar at marahil ang pinakamasarap na gamot. At hindi lang ito basta sabi-sabi, kundi isang katotohanang pinatunayan ng maraming siyentipikong pag-aaral. Parehong sariwa at frozen na cherry, maging ang concentrated cherry juice na walang dagdag na asukal ay nakakagawa ng tunay na himala. Ang cherry ay naglalaman ng kakaibang mga sangkap, ang anthocyanins. Ito ang mga pigment na nagbibigay sa cherry ng matingkad na pulang kulay. Nagtataglay ang mga ito ng matinding anti-inflammatory properties. Sa katunayan, kumikilos ang mga ito bilang natural na blockers ng mga enzymes na nagiging sanhi ng pamamaga sa mga kasukasuan. Bukod pa rito, ipinapakita ng mga pag-aaral na ang regular na pagkain ng cherry ay nakakatulong magpababa ng level ng uric acid sa dugo. Isang dakot lang ng cherry bawat araw o isang baso ng purong juice ay malaki ang maitutulong para mabawasan ang panganib ng panibagong atake. Ito ang pagkakataon kung saan ang nakakatulong sa kalusugan ay napakasarap pa. Ang mga pagkaing mayaman sa vitamin C ay matatalik din nating kaibigan. Ang bitaminang ito ay tunay na masipag, tumutulong sa ating katawan sa maraming aspeto. Hindi lang nito pinapalakas ang ating immune system, kundi direkta rin itong nakakaapekto sa level ng uric acid. Ang paraan ng paggana nito ay simple at direkta. Ang vitamin C ay tumutulong sa mga bato na mas epektibong mailabas ang uric acid mula sa daluyan ng dugo para itong nagbubukas ng karagdagang daanan para mas mabilis na malinis ang dugo. Kaya huwag mag-alinlangan, isama sa inyong dieta ang mga citrus fruit tulad ng orange, grapefruit at lemon. Huwag din kalimutan ng bell pepper, lalo na ang pula, na isa sa mga nangunguna sa dami ng vitamin C. Ang strawberry, kiwi at blackcurrant. Lahat ng mga pagkaing ito ay magandang dagdag sa inyong dieta. Ngunit mag-ingat sa grapefruit kung umiinom kayo ng partikular na gamot. Maaari itong makaapekto sa pagsipsip ng gamot sa katawan. Narito ang isang bagay na marahil ikagugulat ng marami. Sa mundo ng mga dieta para sa gout, matagal nang kumalat ang maling akala na masama ang lahat ng produkto mula sa gatas. Ngunit pinatunayan ng mga makabagong pag-aaral na hindi ito totoo. Sa katunayan, ang skim milk, yogurt at cottage cheese ay hindi lang ligtas, kundi lubhang nakakabuti pa sa kalusugan. Ang susi rito ay ang dalawang sangkap na matatagpuan sa gatas, ang casein at orotic acid. Ang mga sangkap na ito ay may tinatawag na uricosuric effect. Sa madaling salita, tinutulungan nito ang mga bato na mas mabilis na ilabas ang uric acid mula sa katawan. Kaya naman, ang pag-inom ng isang baso ng kefir o pagkain ng isang serving ng natural yogurt sa almusal ay maaaring maging mahusay na panlaban sa gout. Ang mahalagang tandaan dito ay piliin ang mga produkto mula sa gatas na low-fat or non-fat. Ang whole milk na may mataas na taba ay hindi nagbibigay ng ganito kalakas na epekto. Ito ay isang magandang halimbawa kung paano tayo tinutulungan ng agham na muling suriin ang mga dating pinaniniwalaan o ipinagbabawal. Isa pang hindi inaasahang katulong sa ating laban ng kape. Oo, tama ang dinig ninyo. Ang inuming madalas napapabilang sa listahan ng masama sa kalusugan pagdating sa gout ay maaaring maging kaibigan. Maraming malalaking pag-aaral ang nagpakita ng isang kawili-wiling pattern. Ang mga taong regular na umiinom ng kape ay mas bihira makaranas ng mga atake ng gout. Ipinapalagay ng mga siyentipiko na ito ay dahil sa ilang mekanismo. Una, ang caffeine mismo ay maaaring makipagkumpetensya sa mga enzyme na kasama sa paggawa ng uric acid.
Sa gayon, pinapabagal ang prosesong ito. Pangalawa, ang iba pang compound sa kape tulad ng chlorogenic acid ay malakas na antioxidants at tumutulong na mapabilis ang paglabas ng uric acid mula sa katawan. Pinag-uusapan natin ang katamtamang pagkonsumo, mga 2 hanggang 3 tasa bawat araw. At syempre, pinag-uusapan natin ang itim na kape, walang asukal at matatabang krema. Kaya, ang iyong kape sa umaga ay hindi lang isang ritual, kundi bahagi rin ng iyong estratehiya sa pagkontrol ng gout. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isang usapin na madalas nagdudulot ng maraming tanong at kalituhan. Ito ay tungkol sa mga gulay na may katamtamang dami ng purine. Sa mahabang panahon, ang spinach, asparagus, kabut, cauliflower at mga legumes ay itinuturing na nasa gray area o kaya'y napabilang pa nga sa listahan ng mga ipinagbabawal na pagkain. Pinapayuhan ng mga pasyente na iwasan ang mga ito tulad ng pag-iwas din sa karne. Ngunit tuluyang binago ng mga bagong datos mula sa agham ang pananaw na ito. Napag-alaman na ang purine na galing sa halaman ay kumikilos sa ating katawan sa ibang paraan kumpara sa purine na galing sa hayop. Halos walang epekto ang mga ito sa level ng uric acid at hindi nagpapataas ng panganib ng mga atake ng gout. Higit pa rito, ang benepisyo ng mga gulay na ito, gaya ng fiber, bitamina at antioxidants, ay mas matimbang ng maraming beses kaysa sa anumang posibleng panganib. Kaya, huwag matakot magdagdag ng spinach sa salad, magluto ng lentil soup, o gumawa ng omelette na may kabute. Ang mga ito ay malusog at ligtas na pagkain na dapat maging bahagi ng inyong dieta. Ang mga complex carbohydrates ang dapat na maging pundasyon ng inyong dieta. Ito ang inyong pangunahing pinagmumula ng matatag na enerhiya at tibay ng katawan. Iwasan ang puting tinapay, mga matatamis na tinapay or pan, puting bigas, at lahat ng uri ng matatamis. Ang mga pagkaing ito ay sanhi ng biglaang pagtaas ng asukal at insulin sa inyong dugo, na sa huli ay maaaring makasama sa paglabas ng uric acid mula sa inyong katawan. Sa halip, piliin ang whole grain na tinapay, brown rice o wild rice, oatmeal, buckwheat at quinoa. Ano ang bentahe ng mga ito? Dahan-dahan silang natutunaw sa katawan, kaya't mas matagal kayong busog at mayroon kayong matatag na supply ng enerhiya. Higit sa lahat, sagana sila sa fiber or dietary fiber. Ang fiber naman ay may mahalagang papel sa pagtulong na mag-bind at magpalabas ng mga labis na nakakapinsalang sangkap mula sa katawan, kabilang na ang purine sa pamamagitan ng bituka. Dahil dito, nababawasan ang pagod ng inyong mga bato. Kaya naman, ang isang mangkok ng oatmeal para sa almusal o isang serving ng buckwheat bilang side dish ay hindi lang basta pagkain. Ito ay isang mahalagang bahagi ng inyong estratehiya sa pagpapagaling. Huwag kalimutan ang kahalagahan ng healthy fats. Sa kagustuhang pumili ng mga produktong fat-free, marami ang nagkakamali at tuluyang tinatanggal ang lahat ng taba sa kanilang kinakain. Ngunit hindi ito tama. Ang mga taba ay mahalaga sa ating katawan at sa mga may gout. Malaking tulong ang mga ito kung tama ang pagkakapili ng pinagmulan. Ang mga pinakamabuting kaibigan mo ay ang monounsaturated at polyunsaturated fats na may malakas na kakayahang magpababa ng pamamaga o anti-inflammatory properties. Nakakatulong ito upang mabawasan ang pangkalahatang pamamaga sa katawan, pati na rin sa mga kasukasuan. Pangunahing pinagmumulan ng mga ganitong uri ng taba ang cold-pressed olive oil. Gamitin ito bilang dressing sa salads at idagdag sa inyong mga lutuin. Mahusay ding pinagmumulan ang mga mani tulad ng walnuts, almonds, buto, gaya ng flax at chia seeds, at avocado. Samantala, iwasan ang saturated fats
na matatagpuan sa matatabang karne, mantikilya, at fast food. Sa halip, maaari pa nilang palalain ang pamamaga, hindi lang ang mismong pagkain ang mahalaga, kundi pati na rin ang paraan ng paghahanda nito. Maaari kang pumili ng malusog na pagkain, tulad ng dibdib ng manok. Subalit kung mali ang pagkaluto, maaari itong maging sanhi ng problema sa iyong kalusugan. Ang pangunahing prinsipyo rito ay iwasan ang pagprito at deep frying. Ang mataas na temperatura at labis na langis ay hindi lang nagdaragdag ng labis na kalorya, kundi maaari ring magpalala ng pamamaga sa katawan. Ang mas mainam mong pagpipilian ay ang mga malumanay na paraan ng pagluluto: pagpapakulo, boiling, pagpapasingaw, steaming, pagluluto sa mahinang apoy tulad ng stewing o bracing, at pagbe-bake. Ang mga paraang ito ay nakakatulong mapanatili ang pinakamaraming sustansya sa pagkain. Bukod dito, mayroong isang mahalagang tip. Kapag nagpakulo ng karne o isda, malaking bahagi ng purin ang lumilipat sa sabaw. Kaya, kung mayroon kang gout, rayuma sa dugo, mas mabuting iwasan ng malinamnam at makapal na sabaw ng karne o isda. Subalit, ang pinakuluang karne na inalisan na ng unang sabaw ay maglalaman ng mas kaunting purin at mas ligtas para sa iyong mga kasukasuan. Mayroon pang isang espesyal na dieta na perpektong akma para sa mga taong may gout, bagamat orihinal itong binuo para sa ibang-ibang layunin. Ito ay tinatawag na DASH diet. Ang acronym na DASH ay nangangahulugang Dietary Approaches to Stop Hypertension, at ginawa ito para sa mga taong may alta presyon. Ngunit may napansin ang mga siyentipiko na isang nakakagulat na epekto nito. Sa mga taong sumusunod sa dieta na ito, bumaba ng malaki ang level ng uric acid. Bakit kaya napakabisa nito? Simple lang ang dahilan. Ang mga prinsipyo ng DASH diet ay halos ganap na pareho sa mga rekomendasyon para sa gout. Ito ay nagbibigay diin sa mga prutas, gulay, mga pagkaing buong butil, at produktong gatas na mababa sa taba. Kasabay nito, nililimitahan nito ang pagkonsumo ng pulang karne, matatamis, at puspos na taba. Sa katunayan, hindi ito isang mahigpit na pagbabawal, kundi isang balanse at malusog na sistema ng pagkain na madaling sundin habang buhay. Bukod sa pagkain, napakahalaga rin ng pagkontrol sa timbang. Ang sobrang timbang ay hindi lang issue sa panlabas na anyo o aesthetics. Para sa isang taong may gout, isa itong seryosong panganib na umaapekto sa dalawang paraan. Una, ang labis na bigat ay nagbibigay ng purong mekanikal na dagdag na stress sa mga kasukasuan, lalo na sa mga kasukasuan sa binti at paa na siyang madalas inaatake. Dahil dito, mas mabilis itong masira at mas nagiging vulnerable. Pangalawa, at mas mahalaga, ang fat tissue o taba sa katawan ay hindi lang simpleng imbakan ng enerhiya. Aktibo ito sa metabolismo at mismong nagpapataas ng produksyon ng uric acid sa katawan. Kaya nagiging parang isang vicious cycle o di matapos-tapos na problema. Mas malaki ang timbang, mas maraming uric acid, at mas mataas ang tsansa ng gout attacks. Dahil dito, ang dahan-dahan at malusog na pagbabawas ng timbang sa tulong ng tamang dieta at regular na ehersisyo ay isa sa pinakamabisang hakbang na magagawa mo para labanan ang gout. Malaki rin ang papel ng pisikal na aktibidad na madalas ay hindi nabibigyan ng sapat na pansin dahil halos sa dieta lang nakatuon ang lahat. Ang regular na pag-eehersisyo ay nakakatulong sa pagresolba ng sabay-sabay na ilang mahahalagang suliranin. Una, ito ang pinaka-epektibong paraan upang mapanatili ang malusog na timbang o mawala ang labis na mga kilo, na ang masamang epekto ay nabanggit na natin. Pangalawa, pinapabuti ng pisikal na aktibidad ang pangkalahatang metabolismo na nakakatulong sa katawan
na mas epektibong iproseso at ilabas ang mga dumi, kabilang ang uric acid. At pangatlo, pinapalakas ng pag-eehersisyo ang mga kalamnan sa paligid ng mga kasukasuan na parang gumagawa ng suportang corset para sa kanila na nagpapagaan ng pasanin sa mga ito. Mahalaga na pumili ng tamang uri ng pisikal na aktibidad. Sa panahon ng matinding atake, kailangan ng pagpapahinga. Samantala, sa panahon ng remisyon, mainam ang paglangoy, yoga, pilates, at Nordic walking, mga aktibidad na hindi nagbibigay ng malakas na impact sa mga apektadong kasukasuan. Laging tandaan ang kahalagahan ng komprehensibong pagharap sa problema. Ang dieta ay isang napakalakas na instrumento, pero hindi ito maituturing na mahiwagang tableta. Ang pinakamabuti at pangmatagalang resulta ay makakamit lamang kung sabay-sabay mong tinutugunan ang lahat ng aspeto. Isipin ninyo na parang nagtatayo kayo ng isang matibay na kuta para protektahan ang inyong mga kasukasuan mula sa gout. Ang dieta ang inyong matitibay na pader. Ang pagkontrol sa timbang at regular na pisikal na aktibidad ang matibay na pundasyon. Ang sapat na pag-inom ng tubig ang inyong muwat o kanal na may tubig na pumipigil sa paglapit ng kalaban. At ang regular na pagkonsulta sa doktor kasama ang pag-inom ng gamot na ireresita niya kung kinakailangan ang inyong mga bantay sa mga tore. Kung aalisin o mawawala ang kahit isa sa mga elementong ito, hihina ang inyong depensa. Tanging ang isang holistic or komprehensibong pamamaraan kung saan ang dieta ay sinasamahan ng tamang pamumuhay ang makakapagbigay sa inyo ng kapangyarihang kontrolin ang gout at hindi hayaang ang gout ang kumontrol sa inyo. At ang huli, ngunit marahil ang pinakamahalagang bahagi ng ating diskarte ay ang pagpaplano. Ang kaguluhan at pagiging pabigla-bigla ay ang pangunahing kaaway ng anumang diet. Kung umuwi kang pagod at gutom at walang laman ng ref, kusang didiretso ang kamay mo para mag-order ng pizza o bumili ng instant na pagkain sa daan. At ito ang direktang daan patungo sa pagkadulas sa iyong diet at posibleng paglala ng iyong kalusugan. Ang susi sa pangmatagalang tagumpay ay ang paggawa ng menu para sa isang linggo. Maglaan ng kalahating oras sa mga araw ng Sabado o Linggo para planuhin ang iyong almusal, tanghalian at hapunan. Gumawa ng listahan ng mga bibilhin at bilhin ang lahat ng kailangang tamang pagkain. Kapag mayroon kang lahat ng kailangan sa paghahanda ng masustansyang pagkain, malaki ang pagbaba ng tukso na kumain ng hindi malusog. Maiibsan mo ang sarili mo mula sa araw-araw na stress ng ano ang iluluto ko at ginagawa mong isang komportable at predictable na gawi ang tamang pagkain sa halip na isang pagpapakasakit. Ito ay isang pamumuhunan ng oras na magbubunga ng iyong napakagandang pakiramdam. Pero heto ang pinakamalaking pagbabago. Sa loob ng maraming taon, inakala nating ang gout ay parang sentensya. Kailangan mong sumunod sa isang nakakabagot na dieta ng pinakuluang gulay. Pero ang pinakakagulat-gulat na nadiskubre nitong mga nakaraang taon ay hindi pala laging kailangan ang sobrang higpit na pagbabawal. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga purina na galing sa halaman tulad ng sa spinach or beans ay halos walang epekto sa panganib ng gout attack. Ito ay talagang nagpapabago ng lahat. Hindi mo na kailangang iwasan ang paborito mong salad o sopas na lentil. Ang tunay na kalaban ay ang mga purina na mula sa karne at fructose. Kapag naunawaan mo ito, makakagawa ka ng iba't ibang masarap na pagkain nang hindi natatakot na magdulot ng sakit. Ang pangalawang nakakagulat na katotohanan ay ang bisa ng cherry. Ang pagiging kasing epektibo ng isang dakot ng cherry o isang baso ng unsweetened cherry juice sa
sa ilang anti-inflammatory na gamot ay parang salamang ka. Pero ito ay isang katotohanang pinatunayan ng siyensya. Ang simpleng prutas na ito ay maaaring maging sikreto mong sandata. Kaya, bilang pagtatapos, ang pag-manage ng gout ay hindi pagpapagutom, kundi isang matalinong diskarte sa pagkain. Uminom ng maraming tubig, iwasan ng pulang karne, lamang loob, at serbesa. Dagdagan ang pagkain ng gulay, cherry, at low-fat dairy products. At tandaan, ikaw ang may kontrol sa sitwasyon. Ang iyong plato ang pinakamabisang kasangkapan mo para sa buhay na walang sakit. Salamat sa pagtapos ng panunood ng video na ito. Kung nakatulong ito sa iyo, i-like at mag-subscribe sa channel para hindi mo mapalampas ang mga bagong gabay sa kalusugan. Ngayon, may tanong ako sa iyo. Anong mga pagkain ang nagtitrigger ng gout attack para sa iyo? O baka naman may sarili kang secret weapon na pagkain na nakakatulong para labanan ng sakit? Ibahagi ang iyong karanasan sa comments. Magtulungan tayo.